Mga minamahal, tayo po ay patuloy na nag-aaral dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia at buksan po natin sa Kapitulo 5 at nais ko pong basahin ay nagsisimula po sa talatang 19. Galacia, Kapitulo 5, talatang 19. Ganito po ang siyang isinasaad, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sa mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, na kasama ang mga masasamang pita at kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman kayo ayon sa Espiritu, at huwag kayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nagmumungkahian sa isa't isa, nangingigitan sa isa't isa. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na salita ng Panginoon. At ang atin po magiging teksto ay nasa talatang 25. Kung kayo'y nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman kayo ayon sa Espiritu. Tunay na tayo lubos na nagpapasalamat sa araw na ito. At bago tayo tumungo sa napakahalagang mensaheng ito na isinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ay nais ko po magbigay ng ilang bagay tungkol sa naging pagdiriwang ng sanlibutan sa mga patay. Sapagkat nitong nakaraan ay nagdiwang ang mga tao sa mga patay. Ito tinatawag nila na All Saints Day. Ayon sa ating pinapag-aralan sa banal na kasulatan, ang mga mananampalataya, lagi nating tatandaan, ay mga ipinanganak sa Espiritu. They are born above. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, na ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At kung sila ay pinanganak sa Espiritu, wala silang kamatayan. Sila'y pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kung sakali na ang isang mananampalataya ay tinatawag ng banal na kasulatan ay natulog na,
o kinuha na ng Panginoon. Pero sa karaniwang tao, ang tawag nila ay namatay na ang isang mananampalataya. Ang sinasabi sa banal na kasulatan ay walang kamatayan. Wala na sila sa sumpa. O kaya nga, hindi tayo nagdiriwang ng All Saints Day. Sapagkat yon ay patungkol sa pagpunta sa mga litso at inaalala ang mga namatay. Tayo, ang ating diwa ay iba. Sapagkat kung sakaling ang isang mahal natin sa buhay ay namatay, tayo'y nagagalak sapagkat sila'y buhay. Hindi sila namatay. Iniwanan lamang nila ang kanilang katawan sa lupa na hinihintay ang lubusang katubusan ng Panginoon sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin at sa mga mananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating katawan at para sa ating kaluluwa. So pag ang isang mananampalataya ay tinawag na ng Panginoon sa langit, siya ay buhay. At babalikan niya yung kanyang abo na katawan sapagkat sabi sa banal na kasulatan, tayo ay nilalang ng Diyos mula sa alabok at babalik sa alabok. Ngunit, ang kapangyarihan ng Panginoon ay tunay na mahayag sa kanyang pagdating. Sapagkat ang mga katawang iyon na nasa lupa, na alabok, ay babaguhin ng bagong katawan at yung mga kapatiran na nasa langit ay sasanib sa kanilang sariling mga katawan at magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Kaya yan ang ating pananalig at pananampalataya na mga namatay sa Panginoon, sila'y nasa Panginoon kasama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa langit. At para doon sa mga hindi mananampalataya, ay iyon ay isang bahagi na napakalungkot sapagkat ang mga namatay sa laman ay laman at wala silang buhay na walang hanggan. Sila ay mananatili sa paghihirap. At yan ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya. O kaya nga't ating makikita dito sa ating binasa na ang tema natin ay ang nabubuhay, sabi sa talatang 25, kung kayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman kayo ayon sa Espiritu. Ito ang mungkahi. Ito ang ninanais ni Pablo sa mga mananampalatayang taga-Galasya na maging buhay para sa Diyos. At ang mga mananampalataya ay lumakad at mamuhay ayon sa Espiritu. At kung sila ay namumuhay ayon sa Espiritu, ay kinakailangan na ang bunga ng banal na Espiritu ang siyang nakikita sa kanila. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang, mga minamahal. Ang una ay ang ating laman ay kasamang napako doon sa krus. Itong laman na ito na tinutukoy ng banal na kasulatan. Nang ang Panginoon Jesucristo ay nabayubay doon sa krus, ay kasama tayo na napako doon sa krus sa Kalbaryo. At sabi ni Pablo, hindi na siya ang nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang Panginoong ang siyang nabubuhay
sa Kanya. At yung Kanyang ikinabubuhay ay kinabubuhay niya para sa Panginoon, na siyang umibig at nagbigay ng Kanyang sarili para sa Kanya at gayon din para sa atin. Kung kaya nga, dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan na tayo ay kasama ni Kristo Jesus na napako doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nga maliwanag yung sinasabi sa talatang 24 na at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus. So sino yung mga na kay Kristo Jesus? Sila yung mga nananampalataya. Sila yung nananalig sa Panginoon na sila ay kasama ni Kristo na napako doon sa krus, sa Kalbaryo, na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Sa buhay ng isang mananampalataya ay may mga tuksong dumadating. Dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan na ang bawat mananampalataya ay merong kaaway. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang kaaway natin ay ang dyablo. Yun ang una. Na siya ay nagkasala laban sa Diyos at siya ay itinapon dito sa lupa. At gayon din ang ginawa ng dyablo ay kanyang tinukso si Adan upang magkasala at nagkasala si Adan at minana natin ang kasalanan. O kaya nga yung dugo ni Adan ay dumadaloy sa atin na taglay ang karamdaman, taglay ang sumpa, taglay ang kapighatian, taglay ang miserableng pamumuhay, at taglay ang kamatayan. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y siya'y mayaman sa awa at kahabagan, kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak. Kanyang ipinagkaloob at ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa bawat sumasampalataya. Na sino man sumampalataya sa kanya ay merong buhay na walang hanggan. At ang bawat isa ay iniligtas, tinubos mula sa kapangyarihan ng sumpa at ng kamatayan. Kung kaya nga't ang mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Sila ay pag-aari ng Panginoon at sila ay tinatakan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang ikalawa na kaaway natin ay ang sanlibutan. Sapagkat mismo ang dyablo ang siyang nagsabi sa Panginoong Kristo nung siya ay tuksuhin. Sabi niya, ibibigay niya ang lahat ng kaharian sa lupa kung sasamba ang Panginoon, ang Panginoong Kristo sa dyablo. Ngunit siya ay sinaway ng Panginoon. At dito ay tinutukoy na ang sanlibutan ay nasa pamahala ng dyablo at makikita natin ang gawa ng kadiliman. Ngunit ang mga mananampalataya na siyang nagtitiwala sa Panginoon ay sila ang ilaw ng sanlibutan. Sila ang asin
upang ipamalas ang kalwalatian ng Diyos. At ating masusumpungan, mga minamahal, ang pangatlo na tinutukoy dito sa banal na kasulatan, at ito ay nasa talatang 19. Ito ang ating kaaway, ang ating sarili. Sapagkat sabi dito sa talatang 19, at hayag ang mga gawa ng laman. Pag sinabing laman, ay tayo, sapagkat tayo ay nasa laman pa. At sinasabi sa banal na kasulatan na ito ang problema ng isang mga mananampalataya na sila'y gumagawa ng naayon sa laman. Pero ang nais nating makita, mga minamahal, ano ang mga gawa ng laman? At inisa-isa dito ni Pablo, ano yung mga ginagawa natin? Bagamat tayo ay nasa Panginoon at tayo ay bagong nilalang at binago ang ating buhay, gayunpaman, nananatili pa rin tayo dito sa ating laman. Ngunit ang dalangin ng Panginoon sa John chapter 16 or 17 ay tayo'y pagpalain at gabayan ng Panginoon na lumakad na may pagtatagumpay laban sa laman. At sinabi din ni Pablo sa Roma, Kapitulo 8, na pag tayo ay lumakad sa laman, ito'y pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat, sabi sa banal na kasulatan, wala nang hatol ang sino man na kay Kristo Jesus na lumalakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ito ang laging emphasis, binibigyan ng halaga ni Pablo sa buhay ng isang mananampalataya na lumakad ayon sa Espiritu, sapagkat sila'y pinanganak sa Espiritu. O kaya't ano ang mga bagay na ginagawa ng laman? Ang sabi dito sa Kapitulo 5, talatang 19, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman. Ito ay nangyayari sa mga tao, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa, inyong pansinin, ng mga nagsisigawa ng mga gawa ng laman. Binasa natin ano itong mga gawa ng laman. Ang sabi dito ay ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So nililiwanag dito ni Pablo na ito ang gawa ng laman. Sinasabi niya ito sa atin upang hindi tayo lumakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Na kung minsan, kaya pinapaalala ito ni Pablo,
dumadating yung katigasan ng ating ulo, katigasan ng ating puso, at binabalik-balikan natin yung mga gawa ng laman na doon ay tayo'y kasamang napako kay Kristo. Iyon ang niliwanag dito sa talatang 24. At ipinako sa krus ang mga na kay Kristo Jesus ang laman. So binanggit natin dito yung mga gawa ng laman. Nang ibig sabihin ni Pablo, wala na kayo sa laman. Although nakatira pa kayo dito, pero hindi yan ang dapat na maging buhay ng isang mananampalataya, kundi mamuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat ipinako na doon sa krus. Tayo ay kasamang ipinako. Maliwanag yung sinabi ni Pablo sa Galatia, Kapitulo 2, talatang 20, na ako ay kasamang napako at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang ikinabubuhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang sarili, na umibig sa kanya. At yun ang kanyang naging patakaran sa pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kaya't nililiwanag ang mga bagay na ito ni Pablo, na ang laman ay kasamang napako kay Kristo. So ang Panginoon sa Kristo ay merong malaking kahabagan at pagmamahal sa atin, na yung ating buhay ayon sa laman ay kasama ng napako doon sa krus. At hindi na dapat tayong namumuhay ayon sa laman. Eh kung minsan, ang mga mananampalataya, pilosopo, at nagsasabi niya, wala pa naman ako sa langit eh. Pero kinakailangan na meron tayong control. Sapagkat ang ayon sa laman, ito ang tumutukso sa atin. Sapagkat ang lumalakad ayon sa laman. So ano yung mga lumalakad ayon sa laman? Mula talatang 19 hanggang talatang 21, ito ang gawa ng ating laman. Na sinasabi, pag ito ang ginawa-gawa ninyo, ito'y pakikipag-alit sa Espiritu. Pagkat ang lumalakad ayon sa Espiritu ay kapayapaan at kaluwalhatian para sa Panginoon. Yan ang siyang tinutukoy sa Roma Kapitulo 8. Kaya sa ating buhay, matuto tayo na lumakad ayon sa Espiritu. Sapagkat ang taong walang Espiritu ni Kristo ay siya ay hindi pag-aari ni Kristo. At tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan sumunod sa sinasabi ng Panginoon, sapagkat pakikipag-alit ang tinutukoy ni Pablo sa mga taga-Roma. Kung ating titingnan yung nasa Kapitulo 8 ng taga-Roma, ay ganito ang kanyang isinasad. Sabi niya, ngayon nga'y wala ng anumang hatol
sa mga na kay Kristo Jesus na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi sila'y lumalakad ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman, ang kasalanan. At ang sabi sa talatang 4, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya nasabi ni Pablo dito sa talatang 19 hanggang talatang 21 ang tungkol sa lakad ng laman. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang mga bagay nito ay gawa ng laman. At pinaalala niya sa talatang 21 na ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng ayon sa laman ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Pero ang mga mananampalataya ay wala na sa laman. Sila ay nasa Espiritu sapagkat sila ay pinanganak sa Espiritu. Kaya maging matatag ang mga mananampalataya na lumakad ayon sa Espiritu. At ito ang siyang sinasaad ni Pablo sa talatang 25, kung kayo ay nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman kayo ayon sa Espiritu. So ang sinasaad ng banal na kasulatan at sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya, wala na kayo sa laman. Huwag nyo nang pagsikapan na gawin ang mga bagay na ayon sa laman, kundi mga buhay sa pamagitan ng Espiritu. Mga buhay. At magsilakad naman kayo ayon sa Espiritu. Ang pangalawa na tinutukoy dito ni Pablo sa buhay ng isang mananampalataya, na kung siya ay lumalakad ayon sa Espiritu, ang bunga ng Espiritu ay nakikita sa kanya, nahayag sa kanya. Ito ang siyang sinasabi sa talatang 22. Nasabi dito, dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ibig sabihin, ito ang siyang kinakailangan bumubukal sa buhay ng isang mananampalataya, ang pag-ibig. Katuwaan. Alam niyo yung pag-ibig pala ay pag-ibig na ito'y mula sa Diyos sapagkat yung buhay ay ipinagkaloob sa atin. God has given us the life. Buhay. At kung may buhay, naroroon ang pag-ibig. Yan doon ang katuwaan ng sanlibutan ay puro kalungkutan.
Kasi, bakit kalungkutan? Punong-puno ng mga miserableng buhay. Kuminsan, nakikita natin, mga minamahal, ang mga nangyari noong bagyo ng Christine. Ewan ko kung nakita nyo sa video o sa inyong mga cellphone, yung mga kahirapan na dumating sa panahon ng bagyo. Biro nyo yung sila'y nakatira sa paanan ng bundok. Sa lakas ng hangin ay naitumba yung mga puno, halaman. At sa lakas ng ulan, yung tubig ay tinangay yung malalaking punong kahoy sa tuktok ng bundok pababa sa paanan ng bundok. At makikita nyo yung agos ng tubig at ng putik at ng mga punong kahoy at halaman na nagwasak sa mga kabahayan. Marami ang siyang namatay. Nakabulan sila. At meron doon na sinasabi na isang babae nabaksakan ng isang malaking bato na kasing laki ng sasakyan. Namatay. Yun ang nakikita nating kahirapan. Yun ang nakikita nating miserableng pamumuhay na nangyayari. At yun kalungkutan. Pero sa buhay na isang mananampalataya, kagalaan. Ang kagalakan ay nagmumula sa Panginoon at ito'y dumadaloy sa atin sapagkat tayo'y ipinanganak, kanyang mga anak. Siyempre, kung ano ang ating ama, gayon ang mga anak. Ang anak natin, o ang anak ng Panginoon Kristo ay tayo. Tayo ang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, na dumadaloy ang katuwaan at kagalakan. Ngayon din ang kapayapaan. Ito'y nananatili sa puso ng mananampalataya. Ang kapayapang ito ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sapagkat ang kapayapaan ay bunga ng banal na Espiritu at tayo'y nasa Espiritu, lumalakad ayon sa Espiritu at ang bunga ng Espiritu ay kapayapaan. Sabi ng Panginoon, ako'y aalis, ngunit iiwanan ko ang aking kapayapaan sa inyong mga puso. Kaya pag tayo nakakita ng mga sakuna, nadadama natin ang kapayapaan sapagkat tayo'y iniingatan ng Panginoon. At yun ang siyang tinutukoy dito. And then yung salitang pagpapahinuhod at kagandahang loob. Ito ay mga bagay na bunga ng banal na Espiritu. At kung tayo'y nasa Espiritu, ito'y dumadaloy. Tayo'y pag-aari ng Panginoon. Binili tayo. Kinupkup niya tayo bilang mga anak. At bilang mga anak, ay dumadaloy ang kagandahang loob sa ating puso. Kabutihan. Pagtatapat. Wala nang kasinungalingan. Pagkat ang kasinungalingan ay sa diablo. Kabutihan, pagtatapat, kaamuan. At ng isa pang bagay dito ay yung pagpipigil na tinutukoy sa banal na kasulatan. Yan ay nasa verse
23. Pagpipigil. Kailangan marunong tayong magpigil sa ating pamumuhay at huwag nating gawin ang mga bagay na naayon sa laman. Siguro sasabihin nyo, napakahirap nun. Hindi mahirap yun sapagkat bukal na dumadaloy sa ating puso sapagkat tayo'y mga pinanganak sa Espiritu. Ang pagpipigil ay hindi mula sa ating sarili. Ito'y bunga ng banal na Espiritu na maiangkop natin sa ating sarili. Pagpipigil. Alam nyo, ang pagpipigil kailangan natin lagi. Kasi kung minsan, may mga balitang dumadating, nagwawala ang tao. Kailangan merong pagpipigil. Minsan sa ating relasyon sa isa't isa, kailangan merong pagpipigil. Kaya sabi dito, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sapagkat sila'y may kalayaan. Ito ang siyang tinukoy ni Pablo dito sa talatang 1 ng Kapitulo 5. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kalayaan. Wala na tayo sa kadiliman. Wala na tayo sa mga gawa ng laman. Although bagamat tayo'y nasa laman, napipigil natin ang paggawa ng naayon sa laman. Napipigil. Kung kaya nga dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan. Yan ang dahilan na ninanais ni Pablo. Sabi niya sa mga taga-Galacia, kayo ay nakaranas ng biyaya ng Diyos. Naranasan ninyo na kayo'y pinalaya sapagkat kayo'y tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. At como tinubos, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 15, sabi niya, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkakaalipin. Ibig sabihin dito ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan, malaya na ang bawat mananampalataya, at mapagtagumpay sila laban sa gawa ng laman. Sapagkat ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi para sa sanlibutan, kundi para sa Panginoon. At sila ay namumuhay para sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung sinabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 8, talatang 15, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkakaalipin sa ikatatakot. Dadapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkup na dahil dito'y sinisigaw tayong Aba, Ama. Meron tayong Ama na nasa langit. Sabi sa talatang 16, ang espiritu rin ang nagpapatotoong kasama ng ating espiritu. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako'y aakyat at aking isusugo ang mga aliw. Ang banal na espiritu o ang kanyang espiritu ay kanyang isusugo
At kung siya ay nasa inyo, siya ang gagabay, siya ang magtuturo, siya ang magpapaliwanag ng mga bagay na aking sinabi, sabi ng Panginoon sa Kristo. At dito ay tinutukoy na sa talatang 16 ng Kapitulo 8 ng Roma, ang Espiritu rin ang nagpapatotoong kasama ng ating espiritu. Ibig sabihin, ipinagkaloob. Una, ang ibinigay sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Yan ang kapahayagan ng Diyos para sa atin. Binigay ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Panginoon, ang kanyang buhay ay kanyang inilaan para sa kanyang kaibigan. At tayo ang kaibigan ng Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoong sa Kristo. Katunayan, ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus, sa Kalbaryo. 2,000 taon na ang siyang nakalipas. At ibinigay sa atin ay ang banal na Espiritu na siya ay nananahal sa ating puso. Yan ang palatandaan sa isang mananampalataya. Na pag ang banal na Espiritu ay nananahal sa kanyang puso, ang bunga ng banal na Espiritu ay makikita sa kanya. At ano ang mga bungang yon? Binasa natin kanina. At ang sabi sa talatang 22 ng Kapitulo 5 ng Galatia ay pag-ibig. Ito ay makikita sa buhay ng mananampalataya. Katuwaan. Nagagalak siya. May kapayapaan sa kanyang puso. Meron siyang pagpapahinod, pagpapakumbaba, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kamuan, pagpipigil. Siyam na bagay na ating makikita sa buhay ng isang mananampalataya. At kung ito'y nakikita, ito'y pagpapatunay na sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat pag ang tao ay nasa laman at wala siyang Espiritu ni Kristo, hindi niya magagawa ang siya'y umibig. Hindi niya magagawa na siya'y magkaroon ng katuwaan. Hindi niya magagawa na mapayapa ang kanyang puso sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang wala sa Panginoon, ang kanyang puso ay katulad ng puso ng dagat na nag-aalimpuyo. Walang kapayapaan, walang katinuan. Magulo ang kanyang buhay. O kaya nga ito ang makikita natin. Sa buhay ng isang wala sa Panginoon, hindi siya marunong magpakumbaba. Lagi siyang bida, lagi siyang mataas, mayabang. Yun ang kanilang katangian. Pero sa isang buhay na isang mananampalataya, marunong siyang magpakumbaba. Pagpapahinuhod at kagandahan loob. Siya'y maamo. Katulad ng kalapate. Napakaamo. Kung ito ay inyong yung kalapate, pag-aari niyan, maamo siya. Ganon ang katangian. Pero sa isang hindi mananampalataya, siya'y mabangis, matapang, walang kaamuan. Pero sa buhay ng isang mananampalataya, naroon yung kaamuan. Naroon din ang pagpipigil. Naroon siyang magpigil. Kahit na ang sitwasyon ay masyadong delikado, napipigil niya, hindi siya natataranta, hindi siya nagwawala, nakikita niya ang mahusay na paraan upang gawin ang mga bagay na kinakailangan. Sapagkat sila'y mga anak.
At kung mga anak, sabi ng Roma Kapitulo 8, talatang 19, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayoy, mag-test tayo sa Kanya upang tayo'y luwalhatiin o lumuluwalhati na mga kasama niya. Kaya yung mga nauna sa atin na mga mahal sa buhay na nananalig at nananampalataya sa Panginoon, naroon sila sa langit. Wala nang kamatayan. Buhay na buhay. Kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Kasama nila ang Panginoon sa kaluwalhatian. Kasama nila ang Panginoon sa kagalakan, sa katuwang, sa kagandahang loob. Kasama nila ang Panginoon sa pagtatapat, sa kaamuan at pagpipigil. Sapagkat yun ang bunga ng banal na Espiritu. Yun ang katangian ng ating Diyos at Ama na nasa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay binuhay niya. Ibig sabihin, dati tayo ay patay. Patay sa kasalanan, dahilan sa kasalanan, minana natin. Ngunit, sabi sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 2, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang sa kasalanan. Binuhay. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, nang siya'y mamatay, binuhay siya ng Ama pagkalipas ng 3 araw. Binuhay siya. At nang binuhay ang Panginoong Jesucristo, kasama tayong binuhay ng Panginoon. Yung lahat ng iniibig ng Diyos ay kasamang binuhay. At dito ay tinutukoy ang dahilan bakit tayo binuhay sapagkat ang Diyos ay mayaman sa awa dahilan sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Yan ay nasa Efeso Kapitulo 4. At sabi sa talatang 5, Kapitulo 2, talatang Efeso, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Ang Diyos ang may gawa na tayo ay kanyang binuhay. Kaya ang mga mananampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. At kung tayo ay binuhay, meron tayong kaugnayan sa ating Diyos at Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo upang magpahayag sa atin at magsabi na tayo'y kanyang mga anak sapagkat tayo'y kanyang tinatakan. Tayo ay binago. Binagon. Tayo'y ibinangon mula sa kamatayan. Yun ang nasa talatang 6 ng Efeso Kapitulo 2. Tayo'y ibinangon kasama niya. So, nang ang Panginoong Jesucristo'y ibinangon ng Ama, tayo'y kasama rin na ibinangon. Sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Ama sa atin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. O kaya nga, ang buhay natin ay pamumuhay ayon sa Espiritu. At kung tayo ay binago at bagong nilalang, kinakailangan lumakad tayo
ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga pag-aari ng Diyos ay kanyang tinatakan. Sabi sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, talatang 22, 2 Corinthians 1:22, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating puso. So ang banal na Espiritu ay tinatakan tayo. At ang banal na Espiritu ang siya nagsasabi sa ating Espiritu, sa ating kaluluwa, na tayo'y mga anak ng Diyos. Nagpapatutuo, nagsasabi, ikaw ay anak ng Diyos. Kasi maliwanag yung sinabi sa banal na kasulatan, yung ikalawang Korinto, Kapitulo 1, talatang 22, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. At sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 13, nang sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. At sabi sa Efeso Kapitulo 4, talatang 13, at huwag niyong pighatiin, bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu Santo, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Huwag pighatiin. Paano napipighati? Paano nalulungkot ang banal na Espiritu? Pag tayo ay gumawa ng ayon sa laman. Halimbawa, example dyan ay pag tayo ay nagsinungaling at pinaninindigan natin ang kasinungalingan, natipigati, nalulungkot. Pero ang gagawin ng banal na Espiritu, paalala sa atin yung ginawa nating kasalanan para tayo ay humingi ng tawad. Kaya nga sabi ni Juan sa Kapitulo 1, talatang 1 ng unang Juan, ay ang Diyos ay tapat at banal at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Nagkakaroon tayo ng pagkakasala, nakakalimutan natin yung mamuhay ayon sa Espiritu at lumakad ayon sa Espiritu. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 29, ay isinaad dito ng banal na kasulatan na tayo kinakailangan lumakad na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang sinasabi sa talatang 29, Kapitulo 8 ng Roma. Sapagkat yung mga nang una pa'y kaniyang nakilala at itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya'y maging panganay sa maraming magkakapatid. Ito ang pagkakatawag sa atin, to be conformed with the Lord Jesus Christ, maging katulad. At lumakad tayo na taglay ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang larawang yun? Kabanalan. Yun ang larawan. Katwiran. At
tunay na may kaalaman sa Diyos. Sapagkat ang mga bagay nito ay itinakda sa atin. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 30, at yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. So sa una, tayo sa walang hanggan ay itinalaga ng Diyos na maging mga anak sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At kung tayo ay tinalaga, ay tinawag niya tayo sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. At kung tayo ay tinawag, inari tayong ganap, naging matuwid, banal, hinugasan at itinatawad ang ating mga kasalanan. At sa pagdating ng Panginoon, ay tayo'y kasama sa pagluwalhati naman niya. Kasama tayo sa kalwalatian ng Panginoon. Ito ang siyang napakaganda na makita natin, mga minamahal. Sinasabi din ni Pablo na ang mga mananampalataya ay wala ng talukbong sa kanilang nakikita. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, datapwat tayong lahat ay walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin. Sa kalwalatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. We are changed from glory to glory. Yung ating espiritu ay nakakadama ng kaluwalhatian at nagbabago ang bawat mananampalataya ayon sa kaluwalhatian. Kaya sabi dito, nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya mula sa Panginoon na Espiritu. Kaya yung bunga ng Banal na Espiritu ay nakikita sa buhay ng mananampalataya. Kaya ang buhay ng isang mananampalataya ay isang pamumuhay na pagpapala. The blessedness of life in Christ Jesus. Sabi sa Kapitulo 25, dito sa ating teksto, Galatia Kapitulo 5, talatang 25, kung kayo nga'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, there is life. Sabi dito, nabubuhay. Ibig sabihin, yon ang ikinabubuhay natin araw-araw. Hindi sa mga bagay na kinakain, o minsan nakapako yung ating sarili sa pagkain, pag hindi na nakakain ng kanin, iniisip niya, mamamatay ako pag hindi ako nakakain ng kanin eh. Hindi yun. Yun ay isang bagay na tulong sa atin. Pero ang pinakamahalaga ay nabubuhay tayo sa Panginoon. Kaya yung sabi na nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ay magsilakad naman kayo ayon sa Espiritu.
Ang bawat mananampalataya ay may buhay mula kay Kristo. Taglay nila ang imahin o larawan, the image ng ating Panginoong Hesukristo, dahilan sa bunga ng banal na Espiritu. Kaya kabanalan ang kinakailangang pamumuhay na laging lumalakad ayon sa Espiritu sapagkat tayo ay binanal ng ating Panginoong Kristo. Nang ibig sabihin ay tayo'y nilinis, itinatawad ang ating mga kasalanan, kasamaan, kasinungalingan, pagsalansang sa Diyos, tinago tayo. At ginawa tayong mga banal, mga anak ng Diyos, walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos na kinupkop sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At kung mga anak, lumakad tayo ayon sa Espiritu. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito ay iyong pagpalain sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.